patang buhaya. Isang umaga, inutusan si Pilandok ng kanyang ina na mamitas ng mangga sa nayo ng magbunga. Kailangan niyang tumawid ng malaking ilog para makakuha ng mga mangga sa magbunga. Ngunit nasira ang tulay sa malaking ilog at maraming buhaya sa ilog. Kinausap ni Pilandok ang pinunong buhaya para humingi ng pahintulot na makatawid sa ilog. Hindi pwede. Umol ng pinunong buhaya. Kinakain naming ang sinumang tumawid sa ilog. Mukhang gutom na gutom ang mga buhaya, kaya nag-isip si Pilandok ng paraan upang ligtas na makasunod sa utos ng ina. Ilan ba kayong lahat? Tanong ni Pilandok. 20. Mabilis na sumagot ng pinunong buhaya. Nagkunwari si Pilandok na isa-isang binilang mga buhaya nakalutang sa ilog. Bakit? Tingin ko 10 lang kayo. Hindi, dalawa po kami. Giit ng pinunong buhaya. Pero 10 lang ang nakikita ko, ulit ni Pilandok. Impossible, sigaw ng buhaya. 20 kami. Teka, malumanay na sabi ni Pilandok. Mabuti pa humilarat kayong lahat para mabilang ko kung may nawawala. Sumunod naman sa kanyang mukha ay ang mga buhaya at umanay ng magkakadikit. At para matiyak ko, patuloy ni Pilandok, tutungtong ako sa bawat bilangin ko. 1, bilang ni Pilandok at tumuntong sa pinunong buhay sa tabi ng pampang. 2, at lumipat siya sa ikalawang buhaya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
15, 16, 17, 18, 19, at lumuntag siya sa kabilang pampang bago sinigaw ang dalawang puno. Dali-daling namitas ng mga gasipiladok. Napuno ang kanyang dalang bayong ng mga malalaki, hinog at matatamis na mangga. Kumain pa muna siya at nakatulog sa busog. Dali-daling namitas ng mangga si Pilado. Hapon na nang magising si Pilandok. Anong tuwa nang makitang tahimik at walang buhaya sa ilog. Naiinip siguro na pag-iintay sa akin. At nakangiti siyang lumusong sa ilog. Ngunit nag-aabang pala ang mga buwaya. Nang nasa gitna na siya ng ilog, ay biglang naglitawan ang mga buwaya. Huli na para makatakbo, pabalik sa pampang ang kawawang si Pilando. Naku, mabutit na pare ko kayo, nakangiti kahit ako at si Pilando. Tulungan naman ninyo ako to. Akong tumuloy dahil ang bigat ang dala kong mangga at nakabalutod ako sa gitna ng ilog. Kakainin ka natin, ungoy na mga pinunong buwaya. Itong mangga ko na lang ang kainin ninyo, alok ni Pilando. Masarap ito. Teka, mabilis na nag-iisip si Ikaw ang gusto natin. Ungoy ng buwaya. Teka, mabilis na nag-iisip si Pilando. Bakit ba gusto ninyo ako kainin? Dahil masarap ang iyong ata. Sagot ng naglalaway na pinunong buwaya. Naku, sayang at malungkot kunwas si Pilando. At bakit? Nagtatakang tanong ng binunong buwaya. Kasi masamang mabasa ang aking atay, paliwanag ni Pilando. Kaya iniwan ko sa bahay. Pero kung iyon ang gusto ninyo ay kukunin ko. Bago nakapag-isip ang mga buwaya, ay sumakay siya sa likod ng pinunong buwaya. Sige, sabi niya. Ihatid mo ako sa kabila at kukunin ko ang aking atay sa aming bahay. At iyon ang nangyari. Sakay ng pinunong buhaya si Kalandok pagtawid ng ilog pabalik. Pagdating sa pangpang, agad siya lumakad at tumakbo pa uwi kasabay ang pagsabi ng hintayin niyo ako at kukunin ko ang aking atay.
2 beses na linlang ni Pelandok ang mga gutom na buwaya sa ilog. Napakahina ng mga buwaya dahil naniniwala silang pwede iwan ng isang tao ang kanyang patay. Umasa din silang pabalik si Pelandok para ibigay ang atay nito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik nga si Pelandok at may dala-dalang isang putol ng kahoy. Natuwa ang mga buhaya pagbalik ni Pelandok. Lumaki ang atay ko nang iniwan ko to sa bahay. Gusto ko sukatin ko sino sa inyo ang may pinakamalaking bunganga para siya bibigyan ko ng aking malaking atay. Ako iyon, sigaw ng pinunong buhaya at ibinuka ng todo ang kanyang bunganga. Tignan natin, sabi ni Pelandok. Lumapit si Pelandok sa pinunong buhaya at saka ito tinukod sa nakabukang bunganga nitong hawak na nakaputol na kahoy. Pagkatapos, mabilis siyang lumayo sa pangtan. Huli na nang maisip ng pinunong buhaya na nalilang naman siya ng puso si Pelandok. Hak! Hak! Sigaw ng pinunong buhaya, ngunit di na siya may sarap